Sa likod ng bawat marangyang hotel at nagniningning na tagumpay, may mga kwentong hindi kailanman na isulat sa mga headlines. May mga sugat na hindi kayang hilumin ng pera at may mga panindigan na nabuo sa gitna ng matinding pangmamaliit. Ngayong gabi, ating pakinggan ang kwento ni Isabel, isang anak na itinuring na anino sa sariling tahanan, ang tagahugas ng pinggan na naging reyna ng sarili niyang imperyo. Ito ay isang kwento ng pagtitiis, tagumpay, at ang matamis na lasa ng paniningil. Welcome to Salaysay. Ito ang kwentong pinamagatang, ang pagbangon ng anino mula kusina patungong imperyo. Ako si Isabel. Sa aming pamilya, ang pagmamahal ng aking mga magulang ay nasusukat lamang sa kung gaano karaming titulo ang nakadugtong sa iyong pangalan. Ang aming bahay ay hindi isang tahanan, kundi isang kompetisyon kung saan ang premyo ay ang atensyon ni na Papa at Mama. Ang aking papa na si Roberto at ang aking mama na si Elena ay mga taong matapobre. Hindi lamang sa mga mahihirap sila ng mamaliit, kundi pati na rin sa sarili nilang dugo kung sa tingin nila ay wala kang silbi sa lipunan. Para sa kanila, ang tagumpay ay limitado lamang sa puting coat ng doktor at sa barong ng abogado. Si Kuya Anton ay nasa med school na ngayon. Tuwing uuwi siya, ang buong bahay ay tila nagdiriwang ng pista. Si Papa mismo ang nagsisilbi sa kanya ng kape habang nagbabasa siya ng makakapal na libro tungkol sa anatomy. Si Ate Sofia naman ay nasa 3 taon na sa political science bilang paghahanda sa law school. Matapang siya, matalino, at paborito ni Mama na isama sa mga pagtitipon ng mga kamag-anak upang ipagmalaki ang kanyang mga grado. Habang sila ay nag-uusap tungkol sa batas at medisina sa hapagkainan, ako ay nasa kusina. Ako ang tagahugas ng plato, tagahanda ng kanilang merienda kapag nag-o-overtime sila sa pag-aaral, at tagagawa ng mga utos na hindi nila magawa dahil busy sila sa pag-aaral. Isabel, sigurado ka ba talaga sa HRM na kukunin mo? Tanong ni Papa isang gabi habang pinipirmahan niya ang aking mga enrollment forms. Ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. Sa dami ng kurso, iyang pagsiserve lang ba talaga ng pagkain ang napili mo? Huwag mo kaming ipapahiya sa iyong mga tiyoben ha? Ang kanilang mga anak ay puro mga engineer. Huwag ka nang umasa ng malaki, Roberto. Sagot ni Mama habang nag-i-scroll sa kanyang phone. Si Isabel naman ay naghahanap lang ng madali. Baka gusto lang niyan mag-waitress sa barko. Sayang lang ang apelyido natin. Pero anong magagawa natin? Hanggang dyan lang ang utak niya. Hindi ako kumibo. Tinanggap ko ang papel na pinirmahan ni Papa na tila itinapon lang sa aking harapan. Si Ate Sofia ay tiningnan lang ako mula ulo hanggang paa, sabay ngiti ng may pangungutya bago bumalik sa kanyang isinusulat. Para sa kanya, isa lamang akong istorbo sa kanyang pag-focus sa kanyang kinabukasan bilang abogado. Si Kuya Anton naman ay hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa kanyang libro. Ang kanyang katahimikan ay nagpapahiwatig na para sa kanya. Wala akong halaga na dapat pagtuunan ng pansin. Isa lamang akong bahagi ng background sa loob ng bahay, katulad ng sofa o ng mesa. Ang aming mga kamag-anak ay mas malala pa. Kapag may dinner, madalas kong naririnig ang kanilang mga bulong-bulungan. Iyong anak ni Elena? Sayang no? Maganda sana pero HRM lang talaga. Malayo talaga sa mga kapatid niya. Hindi nila alam na sa bawat pangungutya at paghamak, may lumalagong plano sa aking isipan. Para sa kanila, ang HRM ay isang mababang kurso lamang. Para sa akin, ito ang susi sa isang industriya kung saan ako ang mamumuno. Inakala nila na sa kusina lang ang hangganan ko. Hindi nila alam na balang araw, ako na ang may-ari ng buong hotel kung saan sila mag-check-in. Nitong gabing ito, habang nililinis ko ang itinira nilang dumi sa mesa, ipinangako ko sa aking sarili. Hindi ko kailangan ng kanilang suporta ngayon.
Ang kanilang pagbaliwala sa akin ang magsisilbing lakas ko sa pagdating ng tamang panahon. Sa pagpasok ko sa kolehiyo, mas lalong lumaki ang agwat ng buhay ko kumpara sa aking mga kapatid. Dahil medyo malayo sa aming ang paaralan na pinapasukan ko, ay napagdesisyonan kong mag-rent ng apartment. Maliit lang na budget yung binigay nila sa akin. Mabuti na lang at nakahanap ako ng mura na bed space. Maliit lang ang kwarto at 6 kami sa loob na nagsisiksikan. Habang si Kuya Anton ay binilhan ng bagong kondominium malapit sa kanyang med school at si Ate Sofia ay may unlimited na budget para sa kanyang mga libro sa law school, ako naman ay kailangan pang makipaglaban para sa aking allowance. Ano naman ang gagawin mo sa malaking pera sa HRM? Pagkain at uniforme lang naman ang kailangan mo. Sagot ni Mama, tuwing hihingi ako. Madalas pa na nahuhuli ng ilang linggo ang aking budget, kaya nagdesisyon akong huwag nang maghintay. Nag-apply ako bilang working student sa isang maliit na cafe sa loob ng campus. Ito ang pinakamahirap na bahagi ng aking buhay. Gumigising ako ng 4:00 ng madaling araw para mag-aral. Pagkatapos ng klase, diretso ako sa trabaho hanggang hating gabi. Pinagsasabay ko ang paghawak ng tray sa isang kamay at ng aking reviewer sa kabila. May mga pagkakataon pa na nakakasalamuha ko ang mga kakilala ni Papa. Isabel, ikaw na ba yan? Tanong ng isang kaibigan ni Papa na si Mrs. Garcia habang sinasilbihan ko siya ng kape. Bakit ka nagwa-waitress? Wala na bang pangmatrikula si Roberto? Nakita ko ang kanyang lihim na pagngiti, ang uri ng nangiting puno ng pangungutya. Ipinayuko ko na lamang ang aking ulo. Trabaho lang po ito, ma'am, sagot ko, habang ang aking puso ay kumikirot sa sakit. Ngunit ang Diyos ay hindi natutulog. Dahil sa aking pagsisikap, nakakuha ako ng full scholarship sa 2nd semestre dahil sa aking matataas na grado. Sa panahong ito, nakilala ko ang isang tao na nagpabago sa aking pananaw. Si Miss Elena Velez, ang aking instructor sa front office operations. Nasa kanyang mid-40s na siya, eleganteng manamit, at may aura ng isang tunay na respetado. Kilala siya sa industriya ng hospitality. Naging general manager siya ng isang 5-star hotel sa ibang bansa. Ngunit bumalik siya sa Pilipinas upang magturo. Isang hapon, pagkatapos ng klase, ipinatawag niya ako. Isabel, nakita ko ang iyong mga report at ang paraan mo ng pag-handle sa mga tao sa cafe. Huwag kang makinig sa mga sinasabi nila. Sabi niya habang nakatingin sa aking mga mata. Marami ang nag-aakalang ang HRM ay alila lang. Pero ang totoo, tayo ang architect ng karanasan ng tao. Ang iyong pagsisikap ngayon ay magsisilbing pundasyon mo balang araw. Si Miss Velez ang naging mentor ko. Siya ang nagturo sa akin na hindi sapat ang magtrabaho ng mabuti, kundi dapat ay magtrabaho ng smart. Binuksan niya ang aking isipan na ang hospitality ay hindi lang tungkol sa pagsiserve, kundi tungkol sa negosyo at kapangyarihan. Habang ang aking pamilya ay naniniwalang nag-aaksaya lang ako ng panahon, si Miss Velez ang nakakita sa apoy na nagbabaga sa loob ko. Isang apoy na handang tumupok sa lahat ng panghahamak na ibinato nila sa akin. Dumating ang araw na matagal ko nang hinihintay, ang aking graduation. Nakatayo ako sa harap ng salamin, suot ang aking toga na pinaghirapan kong bayaran mula sa sweldo ko sa kafe. Simula noong 2nd taon ko sa kolehiyo, hindi na ako humingi ng kahit 1 sentimo kina Papa. Pinatunayan ko na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Kahit pa iniisip ng pamilya ko na malulubog ako sa utang. Ngunit kahit gaano ko papatigasin ang aking puso, may bahagi pa rin sa akin na umaasa na sana, sa huling pagkakataon, makita ko sila sa audience. Pa, graduation ko na pumamayang 2:00 ng hapon. Pahayag ko habang nag-aalmusal sila. Si Kuya Anton ay nagbabasa ng medical journal, habang si Ate Sofia naman ay abala sa pag-check ng kanyang mga email.
Hindi man lang nag-angat ng tingin si Mama. Ay, Isabel, hindi kami makakapunta. Nakalimot ka ba? Binyag ng anak ng kaibigan ko na si Mrs. Season ngayon. Ako ang kinuha na ninang at si Papa mo ang escort. Mapapahiya kami kung hindi kami sisipot. VIP ang event na yon. Pero ma, graduation ko ito. Cum laude po ako. Mahina kong sabi. Sinusubukang huwag manginig ang aking boses. Isabel, HRM lang yan. Graduation lang yan. Sabat ni Papa habang nagkakape. Marami pang graduation na mangyayari. Kapag pumasa na sa board exam si Anton bilang doktor, doon, buong pamilya tayong pupunta. Huwag ka nang magmaktol diyan. Malaki ka na. Wala silang pagkakaiba sa mga estrangherong nakatira sa ilalim ng iisang bubong. Sa venue, nakatayo akong mag-isa habang ang iba kong kaklase ay nagpapakuha ng larawan kasama ang kanilang mga magulang. Pero bago ko pa maramdaman ang matinding lungkot, isang pamilyar na tawa ang narinig ko. Sino ang nagsabing nag-iisa ang best student ko? Si Miss Velez iyon, napaka-elegante sa kanyang cream-colored na dress. May dala siyang isang pumpon ng mga bulaklak. Congratulations, Isabel. Huwag mong isipin ang mga taong wala rito. Isipin mo ang lahat ng taong mapagsisilbihan mo balang araw dahil sa iyong kakayahan. Ang kanyang presensya ang nagpahid sa aking mga luha. Siya ang tumayong magulang ko noong araw na yon. Sa aming pag-uusap, ipinaalam ko sa kanya ang aking plano. Hindi ko gusto ang ordinaryong trabaho. Nakakuha ako ng slot para sa isang international internship program sa isang prestihiyosong hotel sa Singapore. Iyan ang tamang hakbang, Isabel. Mag-aral, matuto, at mag-ipon. Pagbalik mo, siguraduhin mong hindi na ikaw ang yuyuko sa kanila. Habang umaakyat ako sa entablado upang tanggapin ang aking diploma, hindi ko na hinanap ang mukha ng aking pamilya. Tumingin ako sa unahan, sa Singapore, sa mga plano kong pag-invest sa stocks, at sa pangarap na makapagtayo ng sarili kong boutique hotel. Ang kanilang pagbaliwala sa akin ang naging pasaporte ko patungo sa kalayaan. Ang hawak kong diploma noong araw na yon ay hindi lamang piraso ng papel. Ito ang aking one-way ticket, palabas sa buhay na puno ng pangmamaliit. Pag-uwi ko sa bahay bitbit ang aking medalya, walang handaan, walang pagbati, at wala ring pagkilala. Ang tanging sumalubong sa akin ay ang malamig na tingin ni Papa habang binibilang ang kanyang mga resibo at ang boses ni Mama na abala sa pagpaplano para sa susunod na party ng kanyang mga amigas. Sa gabing iyon, habang iniimpake ko ang aking mga gamit sa isang lumang maleta, naramdaman ko ang kakaibang katahimikan. Hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan, kundi ang katahimikan ng isang pagsabog na malapit nang mangyari. Bawat alaala ng pagiging katulong sa bahay na ito ay iniwan ko na. Bukas, lilipad na ako. Bukas, magsisimula ang tunay na Isabel. Pagdating ko sa Singapore, sinalubong ako ng naglalakihang mga gusali at ang bilis ng takbo ng buhay na tila walang pasensya para sa mga mahihina. Ngunit hindi ako naririto para maging mahina. Sa unang 6 na buwan ko, bilang intern sa isang sikat na hotel, ang realidad ay sumampal sa akin ng masakit. Ang aking internship ay hindi nagsimula sa air-conditioned na lobby o sa harap ng computer. Nagsimula ako sa pinakamailalim, sa basement, sa gitna ng amoy ng kemikal at tumpok-tumpok na maruruming pinggan. Babad ang aking mga kamay sa tubig at sabon sa loob ng 10 oras bawat araw. May mga gabi na sa sobrang nakakapagod. Nakakatulog na lang ako sa bus, pauwi sa aking maliit na shared room. Isang beses, habang naglilinis ako ng isang maruming comfort room sa lobby, nakakita ako ng isang pamilyang Pilipino na masayang nagtatawanan habang nag-aabang ng taxi. Saglit akong napatigil at naalala sina Ate Sofia at Kuya Anton. Siguradong nasa malalamig na opisina o ospital sila ngayon
habang ako ay nakaluhod at nagkukuskos ng sahig. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, mas hinigpitan ko ang hawak sa aking brush. Sabi ko sa sarili ko, huling beses na itong may mag-uutos sa akin na maglinis ng dumi nila. Pagkatapos nito, ako na ang magmamando. Dahil sa aking pagiging masinop, napansin ako ng aming operations manager. Sa bawat pinggan na aking hinuhugasan, sinisiguro kong wala itong kahit anong bahid. Sa bawat lamesa na aking pinupunasan, sinisiguro kong kumikinang ito. Sa loob ng 1 taon, mula sa pagiging dishwasher, na-promote ako bilang server at kalaunan ay naging front desk officer dahil sa husay ko sa komunikasyon. Hindi rin nawala sa isip ko ang payo ni Miss Velez. Isabel, don't just work for the paycheck, study the empire. Habang ang ibang kasamahan ko ay naglalakwat sa tuwing day off, ako ay nasa library o kaya naman ay nag-e-enroll sa online courses tungkol sa real estate at wealth management. Doon ko naintindihan na ang tunay na yaman ay wala sa sahod, kundi sa pag-aari ng mga assets. Ang aking pagtitiyaga ay nagbunga nang mailipat ako sa isang luxury hotel sa Switzerland. Doon, mas lalong lumawak ang aking mundo. Nakakaharap ko na ang mga maimpluwensyang tao, mga investors, developers, at mga bilyonaryo. Sinimulan kong gamitin ang aking mga koneksyon upang mag-invest sa maliliit na properties at stocks sa Pilipinas. Habang patuloy ang pag-akyat ko sa rurok, paminsan-minsan ay dumadaan sa newsfeed ko ang mga posts ni Mama. Napansin kong unti-unti nang nawawala ang mga post ng kanilang marangyang bakasyon. May mga balitang nakakarating sa akin na ang law firm ni Ate Sofia ay nahaharap sa demanda at ang mga negosyo ni Papa ay nalulubog na sa utang dahil sa maling mga desisyon. 7 taon ang lumipas. Hawak ko na ang titulong Regional Director of Operations at mas malaki na ang halaga ng aking mga investment kaysa sa lahat ng ari-arian na pinagmamalaki ni na Papa noong bata pa ako. Panahon na para bumalik. Panahon na para ipakita sa kanila na ang tagahugas ng pinggan na kanilang kinutya ay siya na ngayong may hawak ng susi sa kanilang kaligtasan o sa kanilang tuluyang pagbagsak. Sa loob ng 7 taon sa ibang bansa, hindi lamang karanasan ang naipon ko kundi pati na rin ang matinding disiplina sa pananalapi. Habang tumataas ang aking posisyon sa Switzerland, nakita ko ang isang gintong pagkakataon. Ang i-franchise ang aming luxury hotel brand sa Pilipinas. Ako mismo ang gumawa ng feasibility study. Pinili ko ang isang estratehikong lokasyon. Isang malawak na lupain na may overlooking view. 1 oras lang ang biyahe mula sa kinalakihan kong bayan. Alam ko ang potensyal ng lupang yon. Isang bagay na hindi nakita ng mga lokal na developers dahil abala sila sa tradisyonal na negosyo. Lumipas ang 3 taon ng konstruksyon sa bawat sementong inilalatag at bawat palapag na itinatayo. Unti-unting nabubuo ang aking paghihiganti. Hindi ito madugong laban, kundi isang tahimik na pananaig. Nang matapos ang hotel, nagpasya akong bumalik sa Pilipinas para sa grand opening. Nagpadala ako ng mensahe sa aming group chat. Ang unang beses na nag-chat ako pagkatapos ng mahabang panahon. Uuwi ako sa Sabado. Magkita-kita tayo sa hapunan. Walang sumagot ng excited kami o welcome home. Tanging thumbs up lang mula kay Ate Sofia ang natanggap ko. Pagdating ko sa aming bahay, tila tumigil ang oras. Ang pintura ay medyo nagbabakbak na at ang bakuran ay hindi na kasing ganda ng dati. Pagpasok ko, naabutan ko silang kumakain. Walang tumayo para yakapin ako. Walang nagtanong kung kumusta ang biyahe ko. Oh, nandyan na pala ang waitress natin. Bungad ni Papa habang hindi man lang tumitingin sa akin.
Sumipsip siya ng kanyang sabaw at nagpatuloy. Kumusta ang Singapore at Switzerland? Marami ka na bang platong nahugasan doon? Baka naman ang ipinambili mo ng mamahaling bag na yan ay galing sa mga tips ng mga banyaga. Tumawa ng mahina si Mama. Hayaan mo na, Roberto. At least naman ay nakarating siya sa ibang bansa. Pero Isabel, huwag mo kaming yayabangan sa mga branded na gamit mo. Alam naman nating lahat kung gaano kahirap ang trabaho mo doon. Mabuti pa ang Kuya Anton mo at ang Ate Sofia mo. Hawak ang pinakamalaking kaso sa firm nila ngayon. Kaya nga, singit ni Ate Sofia habang hinihiwa ang kanyang steak. Isabel, kung kailangan mo ng trabaho habang nandito ka, baka pwedeng kitang ipasok sa kantin ng firm namin bilang server. At least doon, kilala mo ang mga pinaglilingkuran mo. Tumingin ako sa kanila, isa-isa. Nakita ko ang dating kislap ng kagarbuhan na pilit nilang pinanghahawakan kahit halata namang nahihirapan na sila sa buhay. Hindi nila napansin na ang suot kong relo ay sapat na para bayaran ang utang ng bahay na ito sa loob ng 3 taon. Hindi nila alam na ang sapatos na tinatapakan ko ay nagkakahalaga ng kalahati ng buwanang sahod ni Kuya Anton. Nanatili akong mahinahon. Ngumiti ako ng tipid at uminom ng tubig. Ayos naman po ang trabaho ko doon pa. Marami nga akong natutunan sa paghuhugas ng plato. Natutunan ko kung paano linisin ang lahat ng dumi, pati na ang mga taong nagdudulot nito. Napatigil sila sa pagkain at tumingin sa akin ng masama. Nga pala, sabi ni Mama habang nagpupunas ng bibig, huwag kang mag-expect na maipapasyal ka namin sa mga susunod na araw. Masyadong busy ang mga kapatid mo sa mahahalagang kliyente. Hindi pa ako nakakasagot nang biglang may kumatok sa aming pinto. Isang lalaking nakauniforme ng courier ang nag-abot ng isang elegante at itim na box na may gintong selyo. Pagbukas ni Mama, bumulaga ang 4 na gold-embossed invitation cards. Para sa pamilya Villafuerte, basa ni Mama sa card. Invitation para sa grand opening ng Lorizon Luxury Resort and Hotel ngayong Sabado. VIP guest list? Nanlaki ang mga mata ni Ate Sofia. Iyan yung bagong hotel na malapit dito. Sabi nila, bilyonaryo raw ang may-ari niyan at mula sa Europe ang brand. Baka galing ito sa isa sa mga big-time clients ko sa law firm. Gusto siguro akong i-retain bilang corporate lawyer. O baka naman sa isa sa mga pasyente ko? Singit ni Kuya Anton habang sinusuri ang card. Marami akong ginagamot ng mga politiko at negosyante na may ari-arian dito. Binilang ni Papa ang mga card. 1, 2, 3, 4. 4 lang ang imbitasyon. Tumingin siya sa akin. Pagkatapos ay binaling muli ang tingin sa mga kapatid ko. Eksakto. Para sa ating mag-asawa, kay Anton at kay Sofia. Lumingon si Papa sa akin, walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Isabel, mukhang hindi alam ng nagpadala na may 3 kaming anak. O baka naman alam nilang hindi ka mahilig sa mga ganitong klaseng high society events dahil sanay ka naman sa kusina. Sabado ng gabi ang event. Siguro, humanap ka na lang muna ng mapupuntahan mo o mamasyal ka kung saan mo gusto. Tutal, sanay ka naman na wala kami sa tabi mo nitong mga nakaraang taon. Oo nga, Isabel, dagdag ni Mama habang hinihimas ang mamahaling papel ng imbitasyon. Masyadong formal doon. Baka mailang ka lang sa mga tao. Maiwan ka na lang muna rito sa bahay o kaya bisitahin mo yung mga dati mong kaibigan sa palengke. Nanatili akong tahimik. Hindi nila alam na ang 4 na imbitasyong yon ay ako mismo ang nag-utos na ipadala. At kaya 4 lang ang laman ng box dahil ang pang-5 tao sa pamilyang ito, ako, ay hindi na kailangan ng imbitasyon. Tumayo ako at tipid ng ngumiti. Sige po pa. Hahanap na lang ako ng mapaglilibangan ko sa Sabado. Iniwan ko silang nagkakagulo sa tuwa. Pinag-uusapan kung anong mamahaling damit ang isusuot nila
para magmukhang kahanay ng mga tunay na mayayaman. Hindi nila alam, ang hotel na kanilang pupuntahan ay pagmamay-ari ng babaeng itinuring nilang hangin sa harap ng hapagkainan. Ang gabi ng grand opening ay puno ng kislap at marangyang musika. Ang Lorizon Luxury Resort and Hotel ay tila isang brilyante sa ibabaw ng burol, nagniningning sa ilalim ng mga spotlight. Ang mga mamahaling sasakyan ay sunod-sunod na dumarating sa lobby. Sa loob ang aking pamilya, si Papa na nakabarong, si Mama sa kanyang kumikinang na gown, si Kuya Anton at si Ate Sofia ay pumasok ng may pagmamalaki. Inaalala ang kanilang status sa lipunan. Sabi ko sa inyo, ang mga Villafuerte ay hindi basta-basta nawawalan ng imbitasyon sa ganitong kalaking event. Maririnig na bulong ni Papa habang iginagala ang paningin sa malapalasyong interior ng hotel. Hindi nila napansin ang mga mata ng mga staff na nakatitig sa kanila ng may pagtataka dahil alam ng bawat empleyado kung sino ang tunay na reyna ng gabi. Nang magsimula ang programa, ang lahat ng ilaw ay tumutok sa main stage. Ang boses ng announcer ay naging seryoso at puno ng paggalang. And now, to officially open Lorizon Philippines, let us welcome the visionary woman behind this luxury brand, our President and CEO, Miss Isabel Villafuerte. Tila tumigil ang pag-inog ng mundo para sa aking pamilya. Nakita ko ang pagbagsak ng baso ng champagne mula sa kamay ni Mama. Ang mukha ni Papa ay namutla, tila nakakita ng multo. Si Ate Sofia at Kuya Anton ay hindi makapaniwala. Ang kanilang mga bibig ay nakabukas, habang pinagmamasdan akong naglalakad sa gitna ng entablado. Suot ko ang isang terno na gawa sa mamahaling tela, elegante at puno ng kapangyarihan. Habang naglalakad ako, lumapit ang mayor at ang regional director ng Department of Tourism upang bumati sa akin. Sa harap ng entablado, nakatayo ang aking pamilya, maliit, tila mga langgam sa gitna ng karangyaan na aking itinayo. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ko, ang aking boses ay malinaw at matatag. Ang hotel na ito ay bunga ng 10 taon ng pagtitiyaga. Nagsimula ako sa paghuhugas ng pinggan, sa paglilinis ng dumi ng iba, hanggang sa matutunan ko kung paano bumuo ng sarili kong imperyo. Marami ang hindi naniwala, marami ang nang maliit, pero narito ako ngayon. Diretso akong tumingin sa pwesto ni na Papa. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot, gulat at kahihiyan. Ang mga taong nakapaligid sa kanila ay nagsimulang magbulungan. Napansin ang apelyido ko at ang apelyido nila. Sinasabi ng iba na ang tagumpay ay para lamang sa mga may titulo, ngunit ang tagumpay ay para sa mga taong handang magpakababa upang matutunang lumipad ng mataas. Pagkatapos ng aking maikling talumpati, bumaba ako ng entablado. Sa halip na lumapit sa kanila para magmakaawa ng pagtanggap, nilampasan ko sila habang kinakausap ang aking mga foreign investors. Hinawakan ni Papa ang braso ko, ang kanyang kamay ay nanginginig. Isabel, anak, lumingon ako sa kanya, walang galit, tanging malamig na ngiti. O Papa, nag-e-enjoy ba kayo sa party ng waitress nyo? Hindi sila makasagot. Doon nila naramdaman ang tunay na bigat ng kanilang mga salita noong una. Ang anak na itinuring nilang anino ay siya na ngayong nagbibigay liwanag sa buong probinsya. Hindi lang ako bumalik para maghiganti. Bumalik ako para ipakita sa kanila na ang kanilang matapobre na pananaw ay siyang magiging dahilan ng kanilang tuluyang pagbagsak. 6 na buwan matapos ang marangyang pagbubukas ng Lorizon Philippines, ang balita tungkol sa pagbagsak ng mga negosyo ni Roberto Villafuerte ay naging bukambibig sa buong bayan. Ang kanilang mansyon, ang simbolo ng kanilang kagarbohan, ay nakatakda ng hatakin ng bangko dahil sa napakalaking utang. Isang maulang hapon,
Habang nasa loob ako ng aking opisina sa hotel, ibinalita ng aking sekretarya na mayroon akong mga bisita. Hindi sila naka-appointment, ngunit nagmamakaawa raw ang mga ito. Pinapasok ko sila. Pumasok sina Papa at Mama. Wala na ang kislap sa kanilang mga mata. Ang barong ni Papa ay tila lumana at si Mama ay hindi na nakasuot ng kanyang mga alahas. Kasunod nila sina Kuya Anton at Ate Sofia na nakatungo. Tila nawalan na rin ng mga salita. Isabel, panimula ni Papa. Ang boses ay paos at basag. Nandito kami dahil wala na kaming matutuluyan. Ang law firm ni Sofia ay nagsara na matapos silang matalo sa kaso. At ang masama pa, na-disbar siya dahil sa maling practice. Wala na siyang lisensya. Tumingin ako kay Ate Sofia na ngayon ay hindi na makatingin ng diretsyo. Ang dating matapang na abogada ay wala ng boses. At si Anton, pagpapatuloy ni Papa, naisangla na rin namin ang kanyang klinika para maisalba ang mga utang, pero hindi sapat. Nawalan na rin siya ng mga pasyente. Hindi naman kasi ganoon karami ang nagtitiwala sa kanya simula pa nung una. Ngayon, pati ang lisensya niya ay nanganganib na rin. Tiningnan ko sila mula sa aking swivel chair. Ano ang gusto ninyong gawin ko? Baka naman pwedeng dito na lang muna kami tumira sa hotel mo? Tanong ni Mama habang lumuluha. Kahit sa maliit na kwarto lang, tutulungan ka namin, Isabel. Magiging mabuti kaming pamilya sa'yo. Tumayo ako at naglakad patungo sa malaking bintana na kung saan tanaw ang buong resort. Ang hotel na ito ay hindi isang charity, Ma. Bawat kwarto rito ay may halaga dahil bawat sulok nito ay pinagtrabahuhan ko habang kayo ay abala sa pagpapakasarap. Lumingon ako sa kanila. Ngunit dahil pamilya ko pa rin kayo, hindi ko kayo hahayaang matulog sa kalsada. Binili ko ang titulo ng ating lumang bahay mula sa bangko kagabi. Inyo na yon. Nagliwanag ang kanilang mga mukha, ngunit agad ko itong pinutol. Pero, dagdag ko, wala na ang mga katulong doon. Kung gusto ninyong kumain, kayo ang magluluto. Kung gusto ninyong malinis ang bahay, kayo ang magkukuskos. Tumingin ako kay Kuya Anton at Ate Sofia. Anton, may bakanting posisyon para sa hotel nurse rito, pero dadaan ka sa tamang proseso. Sofia, kailangan ko ng assistant sa legal department para sa mga simpleng paperwork. Ang sahod ninyo ang gagamitin ninyo para suportahan sina Papa at Mama. Gagawin namin yan, Isabel, sabi ni Ate Sofia, na dati ay hindi man lang makatingin sa akin. At para sa inyo, Papa at Mama, sabi ko habang iniabot ang isang set ng uniforme ng housekeeping. Hindi ko kayo kailangan sa management. Pero kung gusto ninyong magkaroon ng allowance, ang aming garden at ang laundry area ay nangangailangan ng dagdag na kamay. Nanlaki ang mga mata ni Papa. Gusto mong maging utusan kami sa sarili mong hotel? Ngumiti ako ng napakatamis, isang ngiting puno ng katotohanan. Hindi po utusan, Papa. Ang tawag doon ay trabaho. Ang bagay na itinuro ninyo sa akin na dapat ko lang nakalagyan noong bata pa ako. Habang pinapanood ko silang lumabas ng aking opisina, bit-bit ang kanilang mga uniforme, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Ang aking paninimawos ay hindi nagtapos sa kanilang paghihirap, kundi sa pagtuturo sa kanila ng leksyon na matagal na nilang kinalimutan, na ang tunay na dignidad ay wala sa titulo o sa yaman, kundi sa paggalang sa bawat tao, anuman ang kanilang ginagawa. Ang waitress ay tapos na sa pagsisilbi sa kanila. Ngayon, sila naman ang matututong magsilbi. At dito nagtatapos ang ating kwento para sa gabing ito. Minsan, ang pinakamasakit na pagsubok ay hindi nanggagaling sa mga estranghero, kundi sa loob mismo ng sarili nating tahanan. Ngunit gaya ni Isabel, naway magsilbi itong paalala na ang ating kasalukuyan ay hindi ang ating hangganan. Ang bawat hugas ng plato at bawat patak ng pawis
ay bahagi lamang ng pagbuo sa isang imperyong walang sinuman ang makakatibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Sana ay may dala kayong aral at inspirasyon sa inyong pagtulog o sa inyong pagpapatuloy sa hamon ng buhay. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang kwentong ito sa mga taong kailangan ng paalala na kaya nilang bumangon. Muli, ako ang inyong host, nag-iiwan ng katagang. Ang bawat buhay ay may kwento at ang bawat kwento ay may saysay. Hanggang sa muli nating pagkikita, ito ang Salaysay.